Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Ang pangalan niya ay Bruno. Albeniz Lombardo. Oh, tama. Bruno Lombardo. Kilala mo ba siya? Sa tingin mo ba talaga magpapabahid sa yung lalaking yon? Bakit hindi? Babayaran ko siya ng 3 doble sa ibinabayad ni Bruno. Ano ba talagang gusto mong malaman, ate? Marami nang kasinungalingan si Bruno. Sinabi niyang si Alex ay ididiborsyo si Maria Jose, tapos hindi ito nangyari. Pero, bakit ako inalok ng kasal ni Bruno? Ano ka ba naman, ate? Alam mo namang lumalabas silang dalawa ni Katya. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, na si Alex lang ang mahalaga sa akin sa ngayon. At hindi ako susuko. Hello? Hello, Miss Maura. Si Eric to. Tumawag ako dahil may mahalaga ako impormasyon na kinakailangan mong malaman. Tungkol saan? Tungkol kay Sir Bruno at Sir Alejandro. Sige, sabihin mo. Hindi, Miss Maura. Gusto kong makuha muna ang pera ko. O sige. Pumunta ka sa bahay ko ngayon din. Bale, kapatid ko siya. Well, kapatid ko siya sa ama. Ang totoo kasi niyan, bale, may usapan kaming dalawa na dito kami magkikita pero hindi ko alam kung bakit nauna siyang umalis sa aming dalawa. Kailan siya umalis? Kaninang umaga lang. Makakahabol pa ba kami ngayon sa kanya? Sa totoo lang, sir, pwede kita mabigyan ng private tour pero ang problema wala akong bakanteng tauhan sa ngayon. Pero may alam ka ba na agency na may parehong itinerary para sa biyaheng to? Iba-iba ang itinerary ng bawat agency pero titingnan ko pa rin kung paano kita matutulungan. Maraming salamat lang sa tulong niya. Sigurado akong pumunta siya para patayin ng huwes. Paano na naman nakangalabro? Wala rin akong ideya. Pero ang importante ay mauna tayo makarating doon sa kanya. Tulad ng sinabi ko kanina, wala talagang pwede maghatid sa inyo doon. Pasensya na. Ma'am, hindi po pwede kasi importante talagang maabutan namin siya. Ganito po yun. Alam nyo kasi, kumuha kasi kami ng biyahe around the world ng sabay, naiintindihan nyo? At pagkatapos, pupunta kami sa Haiti at pag hindi siya sumabay sa amin, maiiwan namin siya. Pakiusap, tulungan mo kami. Ang totoo, meron pa tayong isang paraan. Ano po yun? Pero Sabihin. kailangan ko pang gumawa ng maraming arrangements. Tatawagan kita bukas ng hapon. Bukas pa. Iwan mo ang number mo para tawagan kita bukas ng hapon. Okay, sige, pero masyado lang huli kung bukas pa kami Dito, sir. aalis. Dito mo isulat ang number mo. Sige na. Kumusta? Magandang hapon. Magandang hapon. Salamat. Opo, ma'am. Kumusta? Okay lang, salamat. Maupo ka. Ngayon, ano yung sasabihin mo sa akin? Gusto ko na 1,000,000 piso. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang halaga Oo, niya? pero ay promosyong ibibigay ko ay ganun kahalaga. Hindi ako ganun kayaman katulad ng yung iniisip. Kung ganun, may iwan na kita, miss. Hindi, sandali lang. 500. 700,000. Sige. Si Sir Bruno ay nililigawan si Ma'am Maria Jose. At ginamit niyang pangalan ni Alejandro Lombardo at pinakasalan niya ito. Sa pangalan na yun, pineke niya mga dokumento. Ibig sabihin pumayag siya ng ganun? Yung babae, wala siyang alam.
maintindihan kung bakit naisipang umalis ni Alex nang wala sa oras. At si Bruno sasalungatin niya ang kasulatan ni Antonio o maaaring isa yung strategy. Oo. Bakit? Anong dahilan? Bakit kailangang i-postpone ito? Hindi ko alam. Yun kasing ipinayo ng abogado. May hinahabol ba siya? Kilala mo naman si Alejandro. Siya ang tao masyadong masikreto. Pero, ang gusto kong malaman, halimbawa makipagtalo ang abogado ni Bruno sa last will ni Antonio. Susuportahan mo ba sila? Hindi, siyempre, hindi, Victoria. Dahil ang aking suporta ay nasa iyo lang. Una sa lahat ay matibay ang last will ni Antonio at yan ang katotohanan. At ang pangalawa ay gagawin ko lahat para sa iyo. Pero pakakasalan mo naman ako, di ba? Huh? Siyempre naman, mahal ko. Pakakasal ako sa'yo. Pero sa ngayon, umalis ka muna. May mahalaga pa kasi kung tatawagan. Sino naman? Usaping negosyo yun. At hindi ko pwedeng marinig yon. Pakiusap, honey ko. Pakiusap. Sige na. Okay. Oo na. Aalis na ako para hindi mo sabihin ulit na nakakainis ako at lagi na lang ako nakabantay sa likuran mo sa lahat ng oras. Pero sana lang huwag mo na ako muling tatanggihan. Dahil talaga makakalimutan mong lahat ng ito. Mapanatag ka na dahil mahal na mahal kita. Sweet pumpkin. Ingat, mahal ko. Bye. Bye. Elena? Ulysses. Kumusta na? naman at ikaw. Mabuti rin. Anong balita kay Sandra? Si Sandra? Tinatawagan ko siya paminsan-minsan. Kung minsan sinasagot niya. At kung minsan hindi. Iniisip kong ang puntahan siya kaya lang laging abala si Jorge. Lalo na ngayon na may hinahanda na naman siyang bagong gamot. Kung gusto mo, sasamahan kita. Kung ikaw, ang sasagot sa biyahe ko. Na-appreciate ko ang alok mo pero mas gusto kong makasama ang asawa ko. Isa pa, ang asawa ko lang ang maaaring makakumbinsi sa kanya para bumalik. Pumapayag ka na ba? Hindi, Ulysses. Tingin ko hindi na kailangan. Salamat sa pagpapahalaga mo sa anak ko. Kumusta naman si Porfirio? Mabuti naman siya. Lumalabas pa rin ba kayo para kumain? Oo, kapag wala siyang trabaho. Kumusta mo ako sa kanya? Sa tingin ko hindi na kailangan pa, Ulysses. Dahil hindi ka naman niya magugustuhan. Maraming salamat sa iyong pagtawag. Goodbye. Ayaw niya talaga magkalapit kami ni Sandra. Dapat gumawa ako ng parang para makalayo kay Raquel. Yun ang dapat. Kailangan. Nang malaman niya yung panloloko, bakit hindi niya sinabi yung katotohanan? Sa dahilang tinakot siya ni Sir Bruno na ipapakulong nito ang kanyang ama. Nagbebenta kasi ito ng nakaw. Nang nakaw? Oo. Tulad ng mga pirated DVDs. Alam ba to ni Alex? Oo, pero na-inlove na siya. Parang hindi naman ako makapaniwala. O ano, hindi ba sapat ang mga sinabi ko? Kapalit ng 700,000. Ang ilan sa mga doon ay nahulaan ko na. Ganun pa man, hindi ka na magdududa pa. Kung bibigyan mo ko ng another 100, may sasabihin pa ako sa iyong detalye. Nakatumbas ng halagang yun. Sabihin mo na kung ano yon. Alam mo ba kung nasaan ngayon si Sir Bruno at Sir Alejandro? Sa pagkakaalam ko ay bumiyahe si Alex. Si Bruno, ewan ko. Si Sir Bruno ay may hinahanap. Pinuntahan niya yung huwes na pumayag na para peke ng naganap na kasal. At bakit kaya niya hinahanap yun? Sa tingin ko, alam mo na kung ano talaga ang kanyang dahilan. Gusto itong iligpit ni Sir Bruno. Napakamalas naman natin. Bakit hindi na lang tayo magrenta ng isang jeep tapos pumunta na tayo dun? Malabo yan, hindi natin alam mapapunta doon. At masasayang lamang ang oras natin kapag naligaw pa tayo. Isipin mo na isahan tayo ni Bruno at nauna pa Walang siya siya sa atin. talaga yun. Paano niya kaya nalaman? Marahil may nakapagsabi sa kanya. Wala na tayong magagawa kung maghihintay pa tayo bukas. Bakit hindi na lamang natin libutin ang syudad na ito kaysa magkulong tayo sa hotel? Kaysa naman madagdagan pa ang ating depresyon, hindi ba? Tama ka, pumunta na lang tayo sa Alcazar de Colon.
Doon tumira si Christopher Columbus. Ang alam ko isa itong lumang gusali at isa sa mga naunang naitayo sa Amerika. Isa na itong musuleyo ngayon, kaya pwede tayong pumunta. Ayos yan. Si Roberto. Lumabas siya. Gusto niya kasi ako isama sa bar. Maghanap ka ng sarili mong driver at tigilan mo ang asawa ko. Huwag mo ako pagsalitaan ng ganyan. At huwag mo ko idamay sa galit mo. Kung ganun, tigilan mo na ang kalandian mo. Akala mo ba hindi ko napapansin na dikit ka na dikit sa asawa ko at huwag mo itong tatanggi sa akin? Para namang may pakialam ka. Hindi mo nga siya iniintindi. Ay, wala din namang saysay kung makikipag-usap ako sa'yo. Lasing ka na eh. Goodbye, loser. Hindi ko lubos na maisip yan. Nang sabihin sa akin ni Eric ang lahat ay talagang nalamig ako. Oo nga't nasabi ng asawa mo sa akin na ang kasal ni na Alex at Maria Jose ay peke. Pero iba yung malaman ko ang buong detalye. Oh, tama. Mahirap paniwalaan. Makinig ka. Roberto, sinabi ko lahat sa'yo dahil wala akong mapagsabihang iba. Oo, mabait si Ulysses at gusto ko siya kaya lang wala akong tiwala sa kanya. Di tulad mo. Alam kong disente ka at iba ka sa kanilang lahat. Sa ngayon, naroon sila sa Dominican Republic. Nandun si Bruno para patayin ng huwes at pigilin naman to ni Alex. Anong plano mo ngayon? Di ko alam. Kahit na nagbayad ako ng 800,000 pesos sa lalaking yun, wala pa rin akong tiwala sa kanya. 800,000? Nababalo ka na ba? Yun ang hiningi niyang kapalit. Kapalit ng napaka-importanteng impormasyon. Importante para kanino? Para sa'kin. Para mabalaan ko si Alex. Para magkaroon siya ng utang na loob sa'yo? Sa palagay ko okay yan pero kung inaasahan mo na iiwan niya si Maria Jose at makipagrelasyon siya sa'yo, nag-aaksaya ka lang ng oras. Sinabi ni Bruno na magdidiborsyo na sila. Huwag kang maniniwala sa kanya dahil si Bruno ay nagsisinungaling lang. Maniwala ka. Isa pa magkakaanak na sila. Paano kung pumunta dun si Bruno para lang patayin si Alex? Sabi ni Eric sinubukan na niya tuminsan. Pero kailangan din niyang patayin si Fernando at kahit na anong lakas at kisig ni Bruno, sa tingin ko hindi niya kakayanin ang dalawa. So anong gagawin ko ngayon? Mahal ko si Alex at ayoko may masamang mangyari sa kanya, Roberto. Alam ko kung anong nararamdaman mo sa ngayon. At sa kabila na nangyaring iniisip mo, nababalik pa siya sa'yo? Oo. Sabihin mo sa kanya ang tungkol dito. O ito, tawagan mo siya. Kahit anong isip ko, hindi ko talaga maintindihan kung paano nagawa ni Bruno na maunahan tayo eh. Isipin mo. Hindi kaya si Mary ang nagsabi nito? Hindi naman si Mama at hindi si Maria Jose. Maaring sinabi ni Maria Jose kay Paula. Hindi Fernando. Hello? Hello? Oh. Roberto, Hello Alex, kamusta naman dyan sa Dominican? alam mo na nandito ako. Bakit may nangyari ba kay Mama, kay Maria Jose? Wala naman. Gusto ko lang makausap ni Maura. Alex, sinabi na sa akin ni Eric ang lahat. Anong lahat? Nasa Dominican Republic si Bruno. Oo, alam ko. Alam mo? Nalaman ko mula sa travel agency. Kung gano'n, mag-iingat ka. Salamat sa pagtawag at pakiusap. Huwag mong ipapaalam to sa iba. Huwag kang mag-alala. Makakaasa ka. Alam mo sa tingin ko, ang nagsabi nito kay Bruno ay si Katya. Si Katya? Bakit mo nasabi yan? Nang tanungin ko siya kung nasa si Fernando. Misteryoso ang ngiti niya at sabi niya hindi niya sasabihin sa akin. Marahil narinig niya ang usapan ng kapatid niya at ni Alex. Napakalaking hangal talaga ng babae niyo. Hindi siya mapagkatiwalaan. Okay. Salamat ha. O, sige. Teka, bakit ka tumigil? Malinaw ang usapan natin na huwag kang titigil kahit saan. Alam ko, sir. May 200 kasi kung paano natin mararating yung lugar ng kaibigan mo. Alam mo ba kung saan ang tamang daan? Sa tingin ko, sir. Puro sa tingin ko. Siguruhin mo lang na alam mo. Opo. Saan tayo? Doon o dito? Doon, sir. Tayo na, bilisan mo. At tulad nga na sinabi ng guide natin na si Prudencio, ito ang El Casar Castle. Naninirahan ng pamilya ni Christopher Columbus dito noong 16th century. At yun ay tinatawag na Elizabethan. At maging ang kanilang balkonahe ang tawag ay
Victorian. Victorian! Tama, dito ay hinango sa salitang Oo, tama Victoria. ka. At ang piratang Ingles na si Francis Drake ang sumakop sa siyudad ng Santo Domingo noong 1586. Nabanggit mo ang pirata. Makipag-inuman tayo sa kanila. Salamat. Alam mo, nung bata ako, takot ako sa mga pirata eh. Oo, hindi natawag na Captain Hook. Takot na takot ako sa kamay nun. Hello, sino to? Hello, Miss Maya. Ako to, si Alejandro Lombardo. Sir, mayroon ako naisip na magandang solusyon. Hindi ba nasabi ko na sa inyo kahapon na wala kaming biyahe ng araw ng linggo, kaya wala rin akong gagawin sa opisina. Naisip ko iwan ito sa aking empleyado para ako na magatid sa inyo gamit ang aking van. Ay, ma'am, maraming salamat po. Hindi po talaga namin gusto na maabala Ay, pa hindi, namin. wala yon. Hindi naman kayo nakakaabala. Tatawagan ko kayo para pag-usapan natin ang oras. Maraming salamat po. Napakabuti niyo. Okay. Ano Okay ba na tayo. Alis na tayo ng couple of hours. Ayos, pero nauna ng isang araw sa atin si Bruno. Huwag mo nang isipin yun. Tara na. Maria Jose, at least nakausap mo siya. Nakarating po sila ng ligtas. Kumusta naman si Fernando? Ayos lang. Madam Victoria, patawarin mo ako kung nakikialam ako, pero bakit hindi na lang kayo makipagrelasyon kay Fernando? Nagkakasundo naman kayo sa lahat ng bagay, kaya huwag niyong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Hindi. Hindi tayo nabubuhay na mag-isa. Sa kasamang palad ang ating antas at dignidad ay nakasalalay sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Pero hindi ang ibang tao ang gumagawa ng ating buhay at kaligayahan. Oo naman, alam ko yon. Pero tignan mo naman, halos magkaedad lang sina Bruno at Fernando. Para niya na akong nanay. Pero hindi kanya ina. Sadyang malupit ang mga tao dahil hinuhusgahan nila ang mga babaeng may edad na nagkakaroon ng relasyon sa mga lalaking mas bata sa kanila. At ako, sa ngayon, ang tanging masasabi ko lamang sa tulad nga ng kasong ito. Tulad nitong aking relasyon. Kay Antonio, habang kasal pa ako kay Samuel, mas magiging mahirap naman para sa akin kung makikipagrelasyon pa rin ako kay Fernando. Dahil ano na lang sasabihin sa akin ng lahat ng aking kasosyo at aking mga kaibigan. Makatalikuran nila ako, Maria Jose. Naiintindihan ko, pero dapat lang nabigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili. Marahil, hindi pa itong panahon. Ay, nainip na ako, Mami Victoria. Gusto ko sanang lumabas. Pasensya na, Katya, pero walang maaaring sumama sa'yo. Pero pwede naman ako lumabas mag-isa eh. Hindi nga pwede. Pwede ba ako sumama ng kapatid mo? Ganon din yun, Katya. Pareho pa kayong bata at baka may mangyaring masama sa inyo. Ay, lahat ng kabataan ngayon lumalabas na ng mag-isa. Wala na tayo sa makalumang panahon. Makinig ka. Ano na lang sasabihin ng kapatid mo kapag may masamang mangyari sa'yo? Ay, lumabas din kung ano talaga ang totoo. Ang iniisip mo lang ay kung ano ang kapakanan ni Kuya Fernando. Malinaw na may naman ni Obra kanya. Hindi ka ba nahihiya na makipagrelasyon sa mas bata sa inyo? O sadyang mas gusto mo talagang isang sariwang lalaki? Anong karapatan mo para pagsalita mo ako ng ganyan? Pakiusap magkaroon ka ng mga delikadesa. Kung ang patitirahin dito ay yung may mga delikadesa, walang magtatagal dito. Huwag mo na lang siyang intindihin. Hello? Hi. Fernando. Masaya ako at tumawag ka sa akin. Katya, anong karapatan mo pagsalitaan ng gano'n si Madam Victoria samantalang pumayag siya na tumira ka sa pamamahay na to? Talagaan Ginagawa ka! niya lang yun dahil sa kapatid ko. Pero Katya, mali ka Kaya doon. lang siya pumayag dahil meron silang relasyon ng kuya ko. Anong delikadesa ang sinasabi niya? Siya nga ito nakikipagrelasyon sa halos anak na niya. At ikaw rin, huwag kang magsasalita ng tungkol sa delikadesa dahil nakikisama ka sa lalaking hindi ka naman pinakasalan. Wala kang karapatang husgahan ako dahil hindi mo alam kung paano yun nangyari. Sapat na sa akin ang alam ko. Kaya ka lang nakikisama ngayon kay Alex dahil sa pera niya at ang kapalit nun ay kunwaring inaalagaan mo siya. Tama ba, ha? Walang katotohanan At yan. bakit? Wala pa nagpapamukha sa'yo niyan? Wala pa nagsasabi sa'yo na oportunista ka, social climber? din ang ate ko! Ay, mabutit nandito ka. Ang isang walang kwentang umaasa lang sa kanyang manggagamit na kapatid. Makinig ka sa akin kapag hindi ka pa tumigil, susuntukin O di sige, gawin mo kung kaya mo. Talaga ang tapang ng babaeng ng bruha! Walang niya ka talaga! Bakit tinulak ang ate ko? Hindi ka na nabanan! Yung pagbubuha mo! Sige! Sandali! Anong nangyayari sa inyo? Magsitigil kayo! Ano ba? Tumigil na kayo! Tama na! Talaga ng loob mo, bruha ka! Bakit mo ako sinama? Tumigil ka na! Anong nangyayari dito? Ano ba yan, Filipa? Diyos ko naman! Kasi Iha, ayos ka lang ba? Opo. Kumanda ka. Pwede ba? Tama na. Halika dito. Okay na po ako ngayon, Doktor. Salamat. Oo, pero kailangan mong iwasan ang mga ganitong pangyayari, Maria Jose.
Sa kalagayan mo ngayon, kinakailangan mong alagaan mabuting bata sa iyong sinapupunan. Magpasalamat tayo sa dibdib ka lang tinamaan ng mga oras na yon. Dahil kung sadyan, ay naku, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa'yo. Ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ba talaga nangyayari. Wala naman. Bumiyahe kasi si Fernando at pinakiusapan niya ako na alagaan mo ng kapatid niya dito mga ilang araw lang. At dahil nga isa siyang rebeldeng kabataan, hindi niya gusto yung kinukontrol ko siya. Ay, pero tulad nga ng iyong nakikita, mas naging mahirap to kaysa sa aking inaakala. Hindi ko alam kung paano nailagay ka ni Fernando sa ganitong problema. Pwede ba, Hernan? Hindi ko kailangan ngayon ng anumang sermon, kaya tama na, please. Okay, oo na. Siya nga pala, tumawag na ba sa'yo si Alejandro para sabihin kung nasan siya? Hindi. Wala akong balita sa kanya. Hindi mo alam o ayaw mo lang sabihin sa akin? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko alam. Well, ang pagbiyaheng ito ay makapagpapatagal sa paglilitis. Pero sa kabilang banda, natutuwa na rin ako dahil magkakaroon ako ng pagkakataon na paghandaan ito. At sa lahat ng pangyayaring ito ay sa'yo ko mas nag-aalala. Kumusta? Okay lang. Kamusta? Maayos na ba ang lahat? Ako na Ano po magmamaneho. Talaga? Okay. Oh, ito na ang susi. Okay, tara na. Sige. Marami po salamat. Doon ka na lang sa likod. Okay po, walang problema. Sa harapan para mag-guide ko siya sa daan. Ayan, Katya. Magtrabaho ka. Ganon? I just met you. And this is crazy. Bagay na bagay. So here's my number. Maniwala ka sa akin. Para sa akin, napakaganda. Kayang-kaya mo. Talutin mo Just rin eh. met you. Ako ikaw talaga. And this is crazy. Mag-aalmusal kayo sa Lombardo? Alam mo, iniisip ko kung pwede rin tayong bumiyahe ng gabi para mapabilis tayo pero babayaran kita ng doble. Pasensya na. Kailangan natin magpahinga tapos ng trabaho para may lakas ako sa pagmamaneho. Kailan natin mahabol ang biyahe ng photo safari? Sa tingin ko, may waterfall dito sa malapit. Maaring tumigil sila doon para kumuha ng mga litrato. Kung ganun, dalian natin. Oh, Dali! Oh, okay. Salamat. Magkita tayo mamaya. Kinausap ako nung sa agency at nasabi nila sa akin ang private tour na kung saan siya nakasakay ay tumigil para mamahinga sa guest house. Sa ngayon, hindi pa tayo tumitigil kaya nauna lang sila sa atin ng mga ilang oras. Sa palagay mo ba maaabutan natin sila bago pa sila sumakay sa bangka papunta ng isla? Yun lang ang dapat. Kanina pa walang signal ng telepono dito. Ilang araw ko na sinusubukan tawagan ng asawa ko. Huwag mo sanang kalimutan na malayo tayo sa bayan. Dapat ang dinala mo ay radio. Maria Jose, naisip ko lang, bakit hindi tayo magtayo ng maliit na shop dito para dito na lang pinturahan ang mga handicrafts? Maaari ako magdala ng mga drawings ng mga sinaunang design para may pagagayahan ka. Salamat, pero masaya naman ako sa palengke kasama kong itay ko, si Mang Chuchu, Meche at Gabriel na gustong-gusto ko. Oo, naiintindihan ko. Pero mas magiging komportable ka dito. Mas madadali ang cut, wag mo sanang kalilimutan na dinadala mo ang aking apo. Oo naman. Hindi na kami nakapag-usap ni Alex. Kahit naman ako. Pero kung bumabiyahe siya, maaaring walang signal ang kanyang cellphone. Nag-aalala kasi ako. Ilang araw na kasing walang balita sa kanya. Lahat tayo nag-aalala. Pero alam kong magiging maayos ang lahat. May balita ba kay Bruno? Wala. Ang totoo yun ang dahilan ng pag-aalala ko ng husto. Sir Bruno, narito na tayo. Sa wakas! Siya yung kasama mong bumiyahe? Si Danilo Perez? Ang photo safari guide? Siya? O, siya nga. O, bakit? Mukhang hindi na maakyat sa makina ng gasolina. Kung kailan naman tayo nagmamadali.
tuluyan ang tumirik. Tulungan ko na kayo. Tandaan. May alam ka ba sa pagmemekaniko? Wala akong alam sa pagmimekaniko ng kotse. Ikaw, Alejandro. Sige, Sir Bruno. Aalis na ako. Mag-enjoy kayo sa inyong Maraming biyahe. salamat sa lahat. Sandali, Sir? bakit ba ito dinadayo? Dahil magandang lupain dito. At ang kahanga-hangang waterfall na mamahalin mo. At sinabayan pa ng isang gubat. Waterfall? Oo, Sir. Paano ako makakarating doon? Okay, diretso ka lang. Kailangan mo lang pasukin ang isang gubat. Bantayan mo tong backpack ko. Okay? Sige po. Sasamahan ko kayo? Hindi. Dumito ka lang. Okay. Itong camera mo. Okay. Kapag itinulak natin itong van, mararating natin ang mga katutubo na naninirahan sa dulo ng daan na ito. At may nagmemekaniko sa kanila. May alam din sila sa spare parts kaya matutulungan nila tayo. Gaano naman yung kalayo? Malapit lang, mga 3 o 4 na kilometro. Malapit nga. Kailangan makarating tayo doon bago pa sila sumakay sa bangka. Yun ang dapat nating Alam gawin. natin na hindi ito magiging madali, Alejandro. Kaya huminahon ka, relax ka lang. Gagawa natin ang solusyon ng problemang ito. Sige, relax. Okay, umpisa na natin. Lahat tayo? Oo. Ako na rito, itulak niyo. In-neutral mo, Mrs. Maya. Neutral? Neutral. Sige, itulak niyo. Pakibilisan. Ayan. Ganyan nga, bilis lang. Sige pa. Mabuti naman dumating ka, kaibigan. Napakaganda talaga ng lugar na ito, hindi ba? Mr. Albenis? Hindi! Hindi! Ah! Aba, okay to. Nakabalik na ba ang lahat? Naku, mukhang wala pa rito yung iba kasi si Mr. Romero hindi pa namin nakikita hanggang talaga? ngayon. Magkano ba to? Kaya hanapin niyo na muna siya. Teka, magkano ba tong kumot, miss? Sir, nakita mo ba si Mr. Romero? Hindi. Ito sa itaas. Hindi. Hinanap ko nga siya. Akala ko nga narito na siya sa baba. Ito. Hintayin lang kayo rito. Hanapin ko lang siya. Baka may nangyari sa kanya. Sandali, wala naman kami gagawin eh. Sama kayo kami. magkitay sa bus. Ay na, mga kasama tayo na. Hanapin niyo muna si Mr. Romero, ha? O, mabalik tayo dito sa kumot. Ako, napakaganda po ito. Bagay na bagay po sa iyo. Ayun na siya. Marahil ang kaibigan niyo yung nahulog sa waterfall. Hindi kasi siya makita eh. Ano ibig mo sabihin na nahulog siya sa waterfall? Sigurado ka ba? Hindi namin nakita. Hindi kami makapaniwala, sir. Katunayan nga. Ngayon lang ito nangyari. Siya lang ipinunta ko rito dahil gusto ko siya makita. Tapos ito lang ang sasabihin mo? Pasensya na, sir. Pero ligtas ang lugar na to. Paano nagiligtas sa lugar na to? Marahil nasa malayong lugar sila kaya hindi nila masagot ang tawag mo. Ang isa pa, bakit sila pupunta sa isang lugar na walang nakakaalam kung anong dahilan? Pumunta sila sa lugar na yun para hanapin ang West na nagkasal kina Bruno at Maria Jose. Pero bakit? Isa tong sorpresa. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Dati kumakain tayo ng almusal lang sabay. Sino naman ang gaganahan makasalo ka sa pagkain kasama ng mga katulong? Alam mo ba kung nasan si Alejandro at Bruno? Sa pagkakaalam ko, si Alejandro ay nasa New York, pero si Bruno hindi ko alam. Pero alam niyo na umalis na si Bruno sa hotel. Hindi ko alam. Saan nga pala siya nakatira ngayon? Aba, malay ko. Maraming beses ko na siyang tinawagan pero hindi ko siya makontak. Tumawag ka sa bahay niya sa Cancun? Oo, pero hindi alam ng katulong. Raquel, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo, Iha. Pakiusap, Filipa, iwan mo muna kami. Okay lang, ma'am. Excuse me, Ma'am Victoria. At excuse me po, Ma'am Raquel. Halika na, Coco. Halika. Patawarin mo ako kung itatanong ko ito sa'yo. Alam mo, anak kita at nag-aalala ako sa'yo. Gaano ba kaseryoso ang relasyon mo kay Ulysses? Nagmamahalan kami. At ano naman ang trabaho niya? May negosyo siya. Anong klaseng negosyo? Ay, Mama, ano ba naman kayo? Hindi ko siya pwedeng tanungin tungkol doon. Dapat mong alamin. At para saan? Hindi na importante yan. Di ba na magpakasal ako kay Roberto, may kumpanya siya, pagkatapos nalugi naman ito? Kaya ako nang sumuporta sa kanya. Di ganoon din. At least si Ulysses, mahal niya ako at pinapasaya. Pati si Roberto.
At oras na may ayos ng kanyang negosyo, ididiborsyo ko na si Roberto. Magpapakasal kami ni Ulysses. Kontento ka na ba, Mama? Di ako aalis dito agad hindi niyo sinasabi sa akin kung anong ginagawa ng sikat na magkapatid doon sa Merida. Kaya sabihin niyo na sa akin. Hi, Roberto. Ikaw ang matagal na nawala. Hello. Mabuti pa uminom na lang tayo. Okay? Cheers. Na-miss Magandang kita. gabi. Ikaw talaga. Hindi sana ako nakakabala. May sasabihin ako. Pwede tayo mag-usap? Wala na tayong drinks. Oo. Pwede ba akong Excuse me. sige, bye. Makinig ka, Roberto. Ayaw ko magkagalit tayong dalawa. Hindi ako galit. Naiintindihan ko ang mga tipo mo. Ang ayoko lang ay ma-involve ako sa'yo. Kung ganun, kailangan mong intindihin na wala na akong pera. At kailangan kong gumawa ng paraan para mabuhay. Oo. Pero huwag mo hanapin sa aking asawa. Nandun siya. At mapagbigay. Tsaka wala ka namang pakialam kay Raquel. Oo, naiinis ako sa kanya. Pero alam ng lahat na kasal kami at ayokong pagtawanan nila ako, naiintindihan mo. Ang isa pa, huwag mo sabihin sa akin na siya lang pwede mong gawa ng ganyan. Pero pang isa hindi pa. At alam mo na mas mayaman pa to kaysa kay Raquel. Oo, pero doon siya nakatira sa Madrid at magulo siya. Patay na patay nga siya sa akin. Kung ganun siya na lang pakasalan mo at mamuhay ka ng masaya. Magpakasasa ka at gamitin mo ang pera niya. Hindi yung gano'n kadali, Roberto. Una sa lahat, wala akong pera pamasahe sa eroplano. Pangalawa, hindi ako gusto ng kanyang mama. Lalo yung matandang lalaki. At sino naman yun? Yung lola niya. Ang may-ari ng kanyang pera. Kung tutulungan kitang makakuha ng ticket, ipapangako mo ba na hahatian mo ako sa pera? Bakit hindi? Ng pera at ng babae. Hello? Kamusta ka na, ma'am? Nakapag-isip-isip ka na ba? Magkano ang halaga ng katahimikan ko? Ang katahimikan mo ay walang katumbas na halaga. Pero, Huwag mo nang sayangan ang oras mo sa akin, hangal ka. Wala kang makukuha sa akin kahit sentimo. Kung gusto mo ng pera, si Alejandro ang hingan mo. Mr. Alejandro Lombardo, please. Wala si Senyorito Lombardo. Kung gano'n si Maria Jose na lang. Teka, sino ba ito? Si Mario Aguirre. Kasama ni Senyorita Maria Jose ang kanyang asawa. At kailan naman sila babalik? Hindi ko alam, pero handa ko kayong tulungan sa kailangan ninyo. May mahalaga akong mensahe para sa kanila. Sandali. Hindi ko maaaring sabihin sa inyo kung nasaan sila ngayon. Kaya sabihin mo na lamang sa akin ang mensahe mo sa kanila. At ako na lamang ang magsasabi. Ganun ba? Pag-iisipan ko muna. Makukuha din kita, makikita mo. Maghintay ka, hangal. Pwede ba akong pumasok? Oo, pasok ka. Nakausap mo na si Alex? Oo, ngayon lang. Kamusta siya? Kailan siya babalik? Ang sabi niya, mga 1 linggo pa. Ha? Anong ginagawa niya doon? Tungkol sa negosyo, tulungan mo nga ako. Ay, Ate Maria Jose, hindi ko na kaya to. Hindi man lang ako makalabas o makapunta man lang sa mall. Sobrang inip na ako sa bahay na to. Ang buwisit na Katya na yun ang dahilan kaya nabuburo ako dito sa bahay na to. Ayaw akong payagan ng biyenan mong lumabas. Bisitahin mo na lang si Itay at si Mang Chuchu. Matatanda na sila, no? Pero nandoon naman si Gabriel at gwapo siya, Hay, no? isa siyang oportunista. At huwag mong kalimutan na siya ang dahilan kung bakit muntik na akong makulong. Kailangan mong maintindihan na kaya lang nila nagawa ang kasamang yun ay dahil sa pangangailangan. At dahil sa takot tulad ng nangyari sa atin. Nang lokohin tayo ni Bruno na nahimik tayo at pumayag tayo sa gusto niya. Oo, pero... Paula, pareho din yun. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko talaga kayang makasamang mga yon. Kilalanin mo muna sila. Ay, nabuhol na tuloy itong sinulit. Ay, Listo mo na ba yung mga kasirola? Anong kasirola? No, pwede yung malaking kasirola na pinaglulutuan ng sauce. Teka, naibenta na ba yun? Aba, oo naman. Kapag sinabi ng Diyos na magtrabaho, nagiging madali ang mga bagay-bagay. O eto, malaki ang benta natin ngayon. Ang husay natin. Nag-uumpisa pa lamang tayo dyan, hindi ba? Alam niyo, sa totoo lang, ipinagmamalaki namin kayo. At kapag sinabi mo ito sa mga anak mo, siguradong matutuwa rin sila, Mang Pedro. Siya nga pala, nasa na si Miss Paula? Bakit hindi siya pumupunta rito? Sa tingin ko, wala lang siyang oras kaya ganun. Alam nyo kasi, nagbalik na siya sa eskwelahan niya sa computer at siguro marami siyang assignments. Marahil galit siya sa ginawa namin. Umiiwas siya kaya hindi pumupunta dito sa atin.
Huwag kang ganyan, Gabriel. Hindi mo pa lubusang kilala si Paula. Ang totoo niya, si Paula ay may kaartihan sa sarili at hindi siya tatapak sa palengke. Sa ikli ng panahong pagkakakilala ko sa kanya. Oo, mas gugustuhin niya mamuhay sa gaginhawahan. Ganun pa man gusto ko pa rin siya makilala. Gusto kong humingi ng dispensa sa mga atraso namin sa kanya. At malaman niya na pinagsisisihan na namin to. At sana balang araw ay dumalaw na siya rito. Nang sa ganun ay makipag-ayos kami ni Ate Messi sa kanya. Emergency! Sandali lang! O bakit? Emergency! Bakit nga? Naiihi ako. Sige na. Ano raw na? Nahihiraw siya. Sandali lang. Eto, pinayagan na tayo ng mga otoridad na iwan ng bangka. Sa loob ng 5 minuto ay aalis na tayo. Mr. Bruno, sigurado ka ba na talagang ayaw mo sumama sa amin? Pupunta kami sa isla. Hinahanap na nga pala nila ang bangkay. Hindi, salamat. Maghihintay na lang ako ng balita sa Santo Domingo. Okay, ang bus. Sa loob ng 5 minuto ay aalis na. Mag-ingat kayo. Oo, sige. Heto ang tubo, panlaban sa init. Salamat. Matamis ito. Oh, tubo. Oh, Salamat. panlaban sa init Ayos yan. na pakiramdam mo. O, tara na. Halika na. Okay na. Kamusta? Kailangan nyo ng tulong? Oo, sana eh. Para kasing barado yung karburador. Ang karburador. Pwede mo ba kaming tulungan? Oo. Titignan ko kung ano magagawa ko. Naku, maraming salamat, pare. Gusto mo ng tubo? Hindi. Pakibuksan. Ito ba yun? Sandali. Galaw-galaw naman, Fernando. Kasi naman sobrang init, Alejandro. Ay, sana naman maayos kagad ang van ito. Hindi lang ito ngayon nangyari. Madalas na talaga ako itinitirik ng sasakyan kong ito. Ah, talaga? Bakit hindi mo sa amin sinabi? Eh kasi naman... Teka, sandali! Nasiraan kasi kami ng sasakyan! Baka pwede Tulong ninyo naman! tulungan, nasiraan kasi kami. Tulungan nyo naman kami. Sana, tulungan nyo kami! Sa makina. Tulungan nyo naman kami. Napakainit lang dito eh. Wala, pare! May kilala ba kayong mekaniko? Sige na po, sandali lang to. Pakiusap. Sige, bumala. Tulungan natin sila. Sige na. Ay, salamat. Tingnan mo, ang hilig mo talaga sa mga gwapo. Sige na, para maayos na. Sige, pero tutulungan nyo kami ayusin to, ha? Hinahabol kami po kami. Pero kailangan namin ng gamit. Meron ba kayo? Sige, salamat naman. Ito ang gamit na kailangan nyo. Para ko itong dala para kapag kailangan ko. Sige na. Pakitingnan lang yung makina. Mabuti na lang na ayusin nyo. Malinis talaga yan. Problema. Ewan ko gusto ko naman sinugin. Sige, ma'am. Ako naman. Sige, sige. Makikita nyo, mag-i-start ang makina niyan. Start mo, Fernando! Sige, start mo. Bukan natin! Maraming salamat sa inyo! Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat ha. Sir, maraming salamat. Magaling kayo lang, sir. Sigurado ka ba na siya si Mario Aguirre? Sinabi niya sa akin ang pangalan niya. Hindi. Para bang lumalabo na sa akin ang lahat? Di ba ang sabi ni Ma'am Raquel, si Sir Bruno ay nasa kung saan lupalop sa ngayon? At siya rin daw ang nagpapanggap na si Mario Aguirre. Ay, hindi ko na ito maintindihan. Maging ako'y hindi rin. Isinulat ko ang number na kanyang ginamit. Number sa cellphone. Bakit? Hindi natin siya tawagan. Ay, hindi. Wag. Ano naman ang sasabihin mo sa kanya? Hindi ko alam. Maaari nating sabihin na gusto siya makilala ni Alejandro sa isang lugar tapos ako maghihintay sa kanya doon. Ay, Panginoon ko, mahirap yun. Paano kung saktan ka Maaari niya? akong sumama para may magtanggol sa'yo. Ha? Kung magsalita ka, hindi mo nga kayang maipagtanggol yung sarili mo. Tignan ko nga yung lakas mo. Wala. Itinula ka lang, halos matumba ka na. Hindi kayo maaaring sumabak sa peligro. Pero ito lang ang tanging paraan para makumpronta ko ang lalaking yun at maipamukha sa kanyang hinahanap niya. Eh kung ako sa inyo, magpapasama ako kay Sir Roberto. Magandang hapon. Hinihintay talaga namin kayo para sa tanghalian. Ay, salamat po. Sana hindi na kayo naghintay. Walang problema yun, Iha. Ezekiel, ihain mo ng tanghalian. Opo, Pakiusap. senyora, gayon din. May subpoena na kay Alejandro at kailangan niyang dumalo sa paglilitis ngayong linggo para salungatin ang last will.
At hanggat hindi pa siya nagpapakita, ang lahat ay naka-hold. Pero imposible yata yun. Nasa New York pa siya at mas lalong naging komplikado ang negosyo niya, hindi tulad ng inaasahan niya. Hindi nga natin alam kung kailan siya babalik. Alam ko. At ito na ang pangalawang sabpina sa kanya na hindi niya sinagot. Natatakot ako na baka isawalang bahala na ng huwes ang kanyang testimonya at pumaborto kay Bruno. Tawagan mo siya. Sabihin mo na bumalik siya rito. Tinawagan ko siya kanina kaya lang hindi ko siya nakausap. Tawagan mo siya uli. Mahal ko, ako ito. Di ba? Sa wakas, makakapag-usap na tayo, mahal ko. Oo, tama ka. Medyo mahirap ka nga lang kontakin. Alex, mahal, miss na kitang talaga. Kailan ka ba babalik? Alam mo, malapit na namin mahanap yung judge. At bukas pupunta kami sa isang isla kung saan sabi nila nandun daw siya. Sana nga makabalik kami agad. Sana nga, mahal ko. Kasi nagpadala ang korte ng subpina at kailangan mong pumunta sa paglilitis para kontrahin ang testamento. Pakitanong mo nga sa kanya kung meron siyang balita kay Bruno. Mahal ko, may balita ka ba kay Bruno? Kasi naman ilang araw na kaming walang balita tungkol sa kanya. Wala eh. Wala kaming balita tungkol kay Bruno. Malamang, nagtatago na naman yun sa mga abogado niya kaya hindi nagpapakita. Alam mo naman na natural yun sa kanya. Si Victoria, ikumusta ba ako kay Victoria? Mahal ko, kamusta ang mama? Mabuti. Gusto ko na naming makita. Kinukumusta ka ni Fernando? Siguro, mahal ko, baka makabalik kami bago ang araw ng paglilitis. At gaya nga nang nabanggit ko, bukas pupunta kami sa isla. At sigurado ako na walang signal doon dahil medyo malayo at liblib yung lugar na yon. Kaya huwag kang mag-aalala sa akin at huwag ka na rin tatawag pa, okay? Akong bahala. Tatawagan kita sa oras na makabalik kami sa Santo Domingo. Sige, mahal ko. Mag-iingat kayo dyan palagi. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Mahal na mahal din kita. Mag-iingat ka dyan. Bakit hindi mo sinabi na narito si Bruno? Na nauna pa siya sa atin dito? Dahil ayoko mag-alala sila, Fernando. Isa pa, maaaring pumarito si Bruno para suhulan ng judge ng mas malaking pera. Ganun ba talaga ang iniisip mo? Talo na, Fernando! Talo na! Luloko mo na, ha? Lahat ng mga nararamdaman mo, yung pagsusuka, sinyalis siya na pagbubuntis. Kung sakaling ang ganun, ano ngayon? Gusto ko malaman kung sa akin ba ano kay Ulysses, yun lang.